Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebag-lebag na tayo with evidence. Comelec George Garcia, Comelec Chairman George Garcia, disbar na. Sinampahan ang kaso ni Atty. Respicio sa Korte Suprema. Testigo ng panunuhol, lumantad na mga kabibig. Yung istorya ni Atty. Respicio na gustong humingi ng 300 million pesos si Comelec Chairman George Garcia sa isang congressional candidate ng taga Bohol. Itong taga Bohol ay lumantad na rin at pinasabi na totoo ang mga hinihingi-hingi ni Comelec Chairman George Garcia. Paano ito malulusutan ni Comelec George Garcia kung itong kaso na ito ay nasa Korte Suprema na? So heto kabibig, manood tayo ng isang video na kung saan nagpa-interview at lumantad na talaga ang testigo ng panunuhol. Eto kabibig ha, manood tayo. Okay? Lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025 ang para magsampa ng kaso laban kay Comelec Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Atty. Pizaras ay dumalaw si Atty. Pizaras noong October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-korte si Col. Dahil first time niyang tumakbo bilang... So ito yung si Atty. Pizaras. Ito no, ito yung dumalaw sa opisina ng Comelec para mag-courtesy call. Makinig tayo kung ano-ano nangyari sa courtesy call. Congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na maipapatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Atty. Pizaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yun? Ibig sabihin ba nangingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Atty. Pizaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Atty. Pizaras na itong kalakaran na ito ng Comelec ay widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa mga kandidato noong nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa Comelec ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para matalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga, ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pizaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi po nakapagtataka yung mga sinasabi na merong bilyong-bilyong salapi na nasa isang bank account, na nasa isang lugar, na ang may-ari ay isang makapangyarihang tao sa Comelec. Hindi po ito chismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pizaras. Nandoon po sa loob ng petisyon. Ito po ay sinasampa namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sagutin ang mga aligasyong ito dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mo kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito? Kasama po dyan yung maling paggamit ng Comelec ng version na software doon sa automated counting machines. Ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung gaya na inyong ginawa? Ang na-audit po ay version 3.4. Bakit nyo ginamit yung version 3.5? Nandun ba sa version 3.5 yung gaya na inyong in-implement? Ganon din po ang maling pag-implement ng Comelec pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ay ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon? Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po.
para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Ang sagot na lang po ay nasa inyong bunganga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Kasama po sa prayer namin na ipanispa Chairman George Garcia dahil karapalan po ang ginawa nilang mga paraan ngayong nakaraang eleksyon na ito. Sino po ba ang responsable sa pagsasagawa ng maayos na eleksyon? Hindi po ba ang COMELEC, ang Commission on Elections? Sino po ang nagpo-compose ng Commission on Elections? Mga commissioner na pinapangunahan ni Chairman George Garcia. Siya ang nagdidepensa ng mga palisiya na kanyang sinagawa. Kung meron mang taong dapat managot sa prosesong ito, lahat ng pandaraya at pagkakamali, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Nangihingi rin kami ng tulong mula sa National Bureau of Investigation bilang ahensya na dapat magsagawa ng investigasyon ng mga ganitong anomalya. Natignan nila itong mga aligasyon ni Atty. Pisaras kasi garapalan po ang pag-amin ni Chairman George Garcia. Gumamit sila ng illegal na equipment sa pag-transmit. Gumamit sila ng illegal na software. Hindi po ba yan paglabas sa ating Omnibus Election Code? Dapat po, kung meron mang taong dapat makulong ngayon, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Ano po ang pruweba doon sa conversation ninyo ni May witness tayo. Sa tingin po ninyo, ang ibig May sabihin witness. doon ay perang bigay kay Chairman, hindi po pera para sa Actually, pagkakipan. at that time, hindi ko maintindihan ano bakit niya sinabi yun. Pero ngayon, naintindihan ko na. I was shocked. I literally fell off my feet. Nahulog ako sa upuan ko. Yan ang tone ng pagkandak ng eleksyon. Pera-pera. Hindi po basta-basta at hindi po biro ang ganitong mga aligasyon, mga kababayan. Dahil kapag pag-aaralan ninyo ang mga statement ni Chairman George Garcia, parang lumalabas. Kapag ilan ang bilang ng botante mo sa inyong locality, 1,000 kada isa. Kung kukumpitin nyo po, mas mura pa yan kaysa sa running rate ng bilihan ng boto doon sa ground. Kung ikaw ay nangangampanya, mas gugustuhin mo bang magbayad na lang ng 1,000 pesos sa COMELEC o bumili ng tigpa 5,000 pesos na boto? Eh nalugi pa yung mga gustong magbenta ng boto na ating mga kababayan. Asisihin nyo si Chairman George Garcia, sila ang yumaman. Siya ang gumawa ng illegal. Pero pag-isipan nyo po ng mabuti. Kasi marami po ang nagsasabi na maraming mga nangampanya ngayong eleksyon na ito na hindi na nag-effort na mangampanya. Hindi na rin po silang mag-effort na bumili ng boto. Dahil everything comes together po. Kung totoo po ang alegasyon ni Atty. Pisaras, ang lumalabas po, mas economical para sa isang mandarayang politiko at kandidato na bayaran na lang ang COMELEC para dayain ang eleksyon at para manalo ka. Huwag nang mangumpanya. Huwag ka nang magplataforma. Huwag mo nang kumbinsihin ang taong bayan. Huwag mo nang ipakita ang iyong karakter. Magnakaw ka na lang pag nakaupo ka at sa susunod, bayaran mo na lang ang COMELEC. Oh my. Witness ko si Atty. Harold, expert witness. Ako po ay magwi-witness doon sa kaso dahil gusto ko pong patunayan na ang nagamit doon sa ating mga automated counting machine ay version 3.5 at hindi version 3.4. Kailangan ipaliwanag ni Chairman George Garcia ang maling paggamit ng software. Kailangan niya rin ipaliwanag ang maling paggamit ng intermediary server kapag nagtatransmit ka ng data mula sa automated counting machines papunta sa mga servers. At kailangan niya rin ipaliwanag ang aligasyon ni Atty. Pisaras na bakit mo sinabi na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kung iisipin mo po, lahat ng mga facts na ito, hindi mo kailangan ng napakatalinong utak para mag-derive ng reasonable conclusion. Correct. Tanong lang po, Chairman George Garcia, nandaya po ba kayo? What is involved here is the national interest. The right of every Filipino to elect their officials. Ngayon, wala nang ganon. Kahit na lang sa sino binabayaran. O lumabas na lang. Elected official na. The evidence wala. The responsible people should be employed. Definitely maraming irregularities na na-observe. Number one, yung maling paggamit ng software. Number two, yung paggamit ng intermediary servers na labag sa batas. At number three, yung allegation ni Atty. Pisaras na sinabi ni Chairman George Garcia sa kanya na kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Hindi po po ito, suggestion po ba iyon ng right? Lahat po ito ay nag-lead sa conclusion ng isang ordinaryong tao na merong modus operandi ang COMELEC sa pagsasagawa nila ng malawakang daya noong nakaraang eleksyon. Ito po ba yung ginamit nila sa kada kandidato na lumalapit sa kanila? Ito po ba yung dahilan kung bakit nanalo ang mga ilang kandidato na hindi inaasahan manalo? Ito po ba ang dahilan kung bakit walang tiwala ang taong bayan ngayon sa resulta ng eleksyon? Ngayon po, iniimbitahan ko namin si Chairman George Garcia
na lumapit sa Supreme Court. Kami na po ang lumapit mismo sa Supreme Court dahil ayaw niya tayong pansinin sa media. Gusto po namin na tawagin siya ng Supreme Court, Chairman George Garcia, maliwanag po ang mga allegation laban sa iyo. Maling software, maling transmission, at yung mukhang tunog na nag-i-invite ng bribery. Sagutin mo, anong ibig mong sabihin noong sinabi mo na kailangan ng 300 million pesos para manalo? Meron pong sufficient na ebidensya para mapatunayan na nangyari yung conversation na yun between Attorney Pisaras May at sufficient Chairman George evidence. Garcia. Sapat po yung mga iyon. Hindi po pwedeng itanggi yun ni Chairman George Garcia. Ang kailangan niya pong gawin ay ipaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin niya nung sinabi niya kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Kung ikaw, ordinaryong tao, anong ibig sabihin yun? I'm allowed only to spend 900,000 pesos. Hindi mo po pwedeng sabihin na yung sinuggest niya na 300 million pesos ay dapat mong gastusin legitimately sa pangangampanya. So kung hindi yun yung 900,000 pesos na legitimate mo na pwedeng gastusin sa election process, para saan yung amount na iyon? Bakit kailangan pong maganda ng 300 million pesos para manalo? So yun pala, allowed lang si Atty. Pisaras na gumasto na ng 900,000 pesos sa eleksyon. Oo nga, no. Halakang mga kabibig. Naku, sana masagot ito ni COMELEC Chairman George Garcia para magkaalaman, para ma-explain din niya ang kanyang side. Naku, tama po yon, money matters. Yes, Attorney ikulong si Garcia, tama, God bless. Kaya pala nanalo si ang tapang niyo po. Nakakabilib. May the good Lord protect you and keep you always safe, attorneys. Mabuhay po kayo. Napakatalino po ni Sir Harold Dire. Diretso-diretso ang sinasabi mo at walang kopya, walang script. Kaya nakakabilib kayo. I salute you, sir. Sana mapaalis na si George Garcia at mga commissioner sa COMELEC dapat makulong. Sana mananaig ang katotohanan at sana hindi babaliktad ang witness ni Attorney Harold Respicio. I don't think so kung babaliktad si Attorney Pisares kasi pinaglalaban niya ang katotohanan. Ipinaglalaban niya kung ano ang tama at dapat ito ay talagang lulusot. Dapat malaman ng sabi ng Pilipino ang totoong nangyari, mga kababit. Sa bawat katotohanan na lumalabas sa bunganga mo, may mga traidor na umaalma. Mailap ngayon ang hustisya dahil sa suhulan kapag maraming pera. Attorney Respicio, sana magkaroon kayo ng panibagong content ngayon na dinelete na nila lahat ng files noong midterm 2025 election. Totoo po, dinelete lahat ng files po ng midterm 2025. Bakit dinelete? Kasi nagpasa ng resolution ang COMELEC na i-delete na lang daw. Naku po. Ayan na, may lumalabas kaya yung iba dyan, hindi concentrate sa pangangampanya, relax lang kasi nakabayad. Demands nyo si George Garcia, Attorney Harold Respicio. So, yun mga kabibig, yun ang mga pinag-uusapan ngayon at maraming mga netizen ang talagang na-shock sa revelasyon ni Attorney Respicio at ni Attorney Pisares kung saan siya mismo, si Attorney Pisares, ang naka-encuentro, naka-experience sa di umano'y panonuhol at gustong humingi ng 300 million si COMELEC George Garcia di umano. Pero sabi naman, paano nyo po sasabihin na totoo yung mga ebidensya ninyo? May witness din si Attorney Pisares. Aside from Attorney Pisares, may iba pang witness, mga kabibig. O paano yan? Paano kaya lulusutan ito ni COMELEC Chairman George Garcia, mga kabibig? So, ano ang inyong komento hinggil dito? Tama nga itong si Attorney Glenn Chong, no? Nung na-interview siya ni Maharlika, na meron ding pasabog sa Attorney Glenn Chong. If I try to remember, sabi niya may isang senador daw na na hindi tumuloy sa pagtakbo. It's because parang alam na kung sino nanalo. At kung gusto mong manalo, magbayad ka ng bilyones. Totoo ba 'yon? Nako. So, hintay-hintay tayo sa official statement ng COMELEC hinggil sa kaso na sinampa ni Attorney Respicio kasama si Attorney Pisares na kung saan gusto nilang ipadisbar si COMELEC Chairman George Garcia, mga kabibig.
So yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento hinggil dito? Kailan ito matatapos? Malapit na ang proclamation, oath-taking, no? Malapit na ang 20th Congress. Ang dami palang problema pa. Naku po, ano pa naman yan? Pilipinas kong mahal. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.